kaalaman natin na yung Hallelujah Jesus pala sa cornerstone pala yun. No? Ayun. Ayan. So, ayun. Praise God sa a very special Sunday, Son's Day. Son of God's Day today. Na kaya nga po ang Sunday tayo nag-gather sa pangalan ni Jesus dahil tayo po ay nagsa-celebrate lagi ng Resurrection Day ng Panginoon. Tagal kong mahanap yung message. Ayun. So, praise God sa ano. Ay kayo na ba nag-memorize kayo kanina ng seven last words. So, ayun. Hindi. Ayan. So, welcome in the presence of the Lord. At ang title ng message natin today ay The Thoughtful God. Ayun, The Resurrection Service. So, makakita natin, mapapansin natin dito, nandito yung, tawag dito, communion natin, di ba? Yung ginawa nila Jesus sa Last Supper niya. And nung nag-take sila ng communion, ang laging sinasabi ni Jesus sa mga disciples niya, remember me. Sabihin natin, remember Jesus. Yon. So each time na tayo ay nagkakandak ng gawain dito sa church, ang laging pakay natin ay alalahanin ang Panginoon. So, ang prayer request ko, ayan, sa mga bata, yun, habang nagpe-pray ako, pag-pray nyo din ako na maituro ko ng malinaw to na nauunawaan kahit ng mga bata. Yun. So, bago tayo mag-proceed, tayo po ay manalangin. Our Heavenly Father, we come in the mighty name of Jesus and we thank you, Lord God, sa greatest privilege, Lord God, to be in your presence, Panginoon, na sa pag-alala namin, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay doon sa krus ng Kalbaryo. We thank you, Lord God, that you have given us life eternal, Lord God, in Christ Jesus. At nais din namin, Panginoon, na pangunahan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Lord, I pray that you would, Lord God, cleanse us, Lord God, from all our unrighteousness at ipardon mo, Panginoon, patawarin lahat ng aming mga kasalanan. If there is anything that you can see, Lord God, in our hearts, in our mind, in our being, Panginoon, na mga pagkakasala, lingid man sa aming kaalaman, Panginoon, or nalalaman man namin, lahat ng ito'y hinihingi namin ng kapatawaran sa iyo. Because we have that perfect assurance, Lord God, na ano man ang hiningi namin ng tawad sa iyo, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ang lahat ng aming kasalanan ay tinubos at pinatawad mo na. Kaya, Panginoon, patuloy na pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang mapagpalang araw na to, kung saan, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, ang dakilang tagapagturo, Panginoon, ng iyong mga salita, Lord God. At naniniwala kami, Panginoon, that just like Jesus Christ, Lord God, preach, Lord God, to the multitudes, Lord God, even, Lord God, sa mga bata, Panginoon, alam namin na bibigyan mo sila, Panginoon, ng kaalaman, Panginoon, karunungan, kaunawaan, katalinuhan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Anoint every heart right now, anoint every mind, anoint our lives, Lord God. And we pray, Lord God, na kami ay palalimin mo, Panginoon, sa iyong mga salita. Patuloy na ikaw, Panginoon, ang magpapalawak ng ministeryong pinagkatiwala mo sa aming balikat at patuloy din na maitaas ang iyong banal na pangalan sa patuloy namin na pagkakatipon, Panginoon, sa iyong pangalan. Alam namin, Lord, na naririto ka, naghahari ka sa aming kalagitnaan. Still we pray, Lord God, that you would pour out your Spirit and that we pray that you would let the words of our mouth and the meditation of our hearts be acceptable in your sight, O Lord, our strength and our Redeemer, Lord God, that you would seal all our prayers and our lives with the blood Spirit of Christ. In Jesus' name we pray, amen. So, ayun nga, the reason why ito ay entitled as a thoughtful God, di ba laging sinasabi sa cross ni Jesus, ang naiisip niya, tayo, habang nakapako siya sa krus, di ba? Na parang each and everyone's name ay inaalala ng Panginoon habang nandun nakahang siya sa krus ng Kalbaryo. Sabay-sabay po natin basahin Philippians 3:10, 1-3, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Wala. Isa pa. Yung key verse yun eh. Nandyan lang yun. I-ano mo lang. Hindi kasama yun sa sinend ko sa'yo. I-down mo lang. Sureness?
Talaga. Philippians 3:10, ayun. So, dito, yung katulad sa kanta ni, hindi ko alam, hindi ko pala alam kung sino kumanta nun. Ayan, sabi dyan, di ba, ulitin natin, 1, 2, 3, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. So, dito, isa sa mga kasama sa paglago natin sa Panginoon ay magkaroon talaga tayo ng kaunawaan sa Kanyang, ano po yung kuya? Takambal ba sila? Magkamukha sila. And so, ayun nga, isa sa mga makakatulong sa atin para lumalim tayo sa pagkilala sa Panginoon ay yung inaalam natin, yung tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. At sabi nga sa kanta, that, and I will give my final breath to know you in your death and resurrection. Christ that says, I want to know you. So, dito kasi, ito yung foundation ng ating pananampalataya na kung hindi nabuhay muli si Kristo, walang saysay yung pananampalataya natin. Proceed lang tayo sa Psalm 22. Actually, ano yung fourth last word ni Jesus? 1, 2, 3. My God, why thou hast forsaken me? At alam ba ng bawat isa na yung my God, why thou hast forsaken me, yun yung first verse ng Psalm 22. Ngayon, dahil nga nakapako si Jesus sa krus ng Kalbaryo, gustuhin man niyang i-recite yung buong Psalm 22, hindi na niya kakayanin. Kaya ayun lang yung minention niya, pero ang content ng lahat ng gustong sabihin ni Jesus, nasa buong Psalm 22. At kung familiar kayo sa chapter na to, nandun yung hope ni Jesus na alam niyang merong gagawin ang Diyos Ama para, ayun nga, yung magkakaroon siya ng resurrection. And ayun nga, ang talagang point kung bakit sinabi din ni Jesus, parang isipin mo, inabandon ba ng Diyos si Jesus sa pagsasabi niya ng, my God, why thou hast forsaken me? Pero pag nakita natin yung content ng Psalm 22, dun yung mabubuo yung alam natin, yung very reason of our God, kung bakit pinahintulutan niya na si Jesus ay, ayun nga, na ma-separate sa Kanya para tayo ay maging united with the Lord. Ayan. So, it points us to what Jesus said in His fourth last word. At ito, isa sa mga end times prophecy. So, ngayon, nawabuhay na tayo sa mga panahon na merong mga artificial intelligence. At isa sa mga natutunan ko sa teaching ni Perry Stone, na ang dahilan kung bakit nagpaproduce sila ng mga robots, kasi gusto nilang kalabanin yung buhay na walang hanggan. Nakagets nyo ba? Di ba parang ang point kasi, diba, may mga trabahador sila sa sa company. Tapos pag nawala na yung tao na yon, di ba? Kailangan na naman nila na mag-train ng bago. Pero kapag robot, parang ang sa kanila continuous yung pagtatrabaho. Pero pag-iisipin nga natin, even sa mga celebrities, di ba, gumagawa sila ng mga anti-aging, gusto nilang gawan ng paraan na magkaroon ng parang immortality. Kanina yung hindi immoral yun, immortality. So, pag sinabing immortality, di ba, yung hindi siya namamatay. And then, ang gustong patunayan ng mga tao is kaya nilang gumawa ang tawag dito, ng tao na hindi namamatay. Pero alam natin na sa salita ng Diyos, siya lang talaga yung nagbibigay ng buhay. Like halimbawa, sa lahat, nakakita ba kayo ng mga nagpepenitensya? Di ba yung, ang tawag doon? Yung, ang tawag doon? Basta sinasaktan nila yung sarili nila, parang gawin ko ano yung ginawa ni Jesus. Di ba, lahat ng mga nagpepenitensya, magpapapako din sila sa krus. Tapos, pag namatay sila, ang hindi nila kayang gawin, yung mabuhay. So, ayun yung yung parang point nito na pwede nilang gayahin yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, pero ang hindi nila kayang gawin ay yung mabuhay muli. At also, dito di ba parang sa panahon din natin, gusto rin nilang itry yung cloning, di ba? Feel nyo bang maging dobleng tao kayo? Ba, pag-isip ko nga, sa dami ng campus na pinupuntahan,
Parang okay sana yun, no? Kung meron kang mga ipapadala na cloning mo, tapos mangangaral sila ng Word of God. Pero sabi nga, anong problema sa artificial intelligence, di ba? Kasi walang anointing ang robot, di ba? Unlike sa atin, nagdedwell si Holy Spirit para pag nangaral tayo, merong flow ng anointing ng Panginoon at nakakabago ng buhay yon at merong kapangyarihan. So, at the same time, meron din, di ba, yung parang gusto nilang itry yung hundreds of incubators, tapos magpo-produce sila ng mga baby. And laging ang point nila is gusto nilang itry na makabuo ng buhay. Pero di ba nga, ang tawag dito, palpak nga sila kasi yung buto ng munggo, di ba yung munggo seed, trinay na mga scientists na makabuo ng ganon. Pero ang nangyari, nung nakopya na nila lahat ng content ng munggo, nung tinanim nila, ang hindi nila nailagay, yung buhay. Kaya sabi nga, sa napakahusay na Diyos na meron tayo, imagine niyo yung mga damo. Diba? Araw-araw niyo bang hinahatak yung damo para tumubo siya. Diba hindi? Kusa siyang lumalago. Laging ang pagpapalago, diba, at ang buhay ay nasa Panginoon lamang. Kaya kahit anong iniimbento ng mga tao dito sa mundo, ang hindi nila kayang gawin ay yung magbigay ng buhay. I remember, meron akong values education 2 professor. Tapos, ang hindi ko makalimutan sa teaching niya, sabi niya, ang dami daw scientists nag-try i-define ang life. Bawat tanongin ko kayo isa-isa, what is the definition of life? Anong magiging paliwanag niyo? Sabi, marami daw scientists na nag-try i-define ang life, pero hindi nila maipaliwanag. Pero praise God, nung na-encounter natin si Jesus, alam na alam nating lahat, di ba? Napaka-famous ng John 14:6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. At dun sinasabi na si Jesus ang buhay. Kaya hindi maipaliwanag ng mga scientists kasi life is in the person of Jesus Christ. At kung ipo-point out ko rin kayo, observe that in the 7 great I am. Sino nakakaalam ng 7 great I am? Sa mga nakakaalam, simulan natin simula chapter 6. Chapter 6 ng John. Ano yon? I am the bread of life. Chapter 8 ng John, I am the light of the world. Chapter 10, I am the door of the sheep. I am the good shepherd. And then, sa chapter 11, I am the resurrection and the life. Chapter 14 ng John, I am the way, the truth, and the life. And chapter 15, I am the true vine. So pag iraran through natin to, napansin ko dito na lahat pala ng 7 great I am, ang ine-emphasize ay yung buhay na naki Kristo. So, sampulan natin. Sa John 11:25, ito yung storya na si Jesus, binuhay niya, di ba namatay niya si Lazarus, tapos binuhay niya. Na-mention ni Jesus sa verse 25, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Naalala niyo yung devotion ni Oswald Chambers. Ang sabi niya doon, yung mga tao daw, laging sinasabi na pagod na silang mabuhay. Pero ang totoo, kung wala sila kay Jesus, ang dapat sabihin nila, pagod na silang mamatay. Kasi life only begins when Jesus comes in. So yung mga taong wala kay Jesus, wala silang karapatan sabihin, pagod na silang mabuhay. Kasi ang totoo, hindi pa sila buhay. They are spiritually dead, di ba? But when the Spirit of God comes, dun na. Kaya nga, ba't tayo born again? Nabuhay, di ba? At ipinanganak muli. Ibig sabihin, nagkaroon na ng buhay kay Kristo. At kung maipapaliwanag natin ito na sinabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Ibig sabihin, dahil sa kasalanan, namamatay ang tao. Pero kay Jesus, nagpapatuloy na nabubuhay ang isang mananampalataya, maaaring, di ba sabi, fell asleep, di ba, sa libingan yung mga namatay kay Kristo, pero sa mata ng Diyos, tuloy-tuloy na nabubuhay sila. Kaya, pag sinabing, I am the resurrection and the life, darating yung araw, di ba, na kahit yung mga namatay kay Kristo, pag nag-rapture na, anong sabi ng Bible? The dead in Christ shall rise first, and we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air.
So ayan yung mangyayari sa rapture. Bubuhayin muna yung mga namatay kay Kristo. Sila yung unang mararapture. At susunod, tayo mga nabubuhay kay Kristo. Di ba? Papalitan ng itong mortal body, papalitan ng Panginoon ng immortal body. Babalik tayo sa garments of light. Kasi in the beginning, di ba, si Adan at Eva, nung nilikha sila ng Panginoon, ang balat nila, ang katawan nila, ang flesh nila ay umiilaw. So ayan yung iba, pag nag-rapture na, babalik tayo sa ganon. Diba? So sobrang liwanag nun. Kasi diba, si Jesus nasa alapaap, tapos tayong mga itatransform ni Jesus into that garments of light. Diba? Na yung mga damit natin umiilaw, yung katawan natin umiilaw, babalik na sa ganon. Kaya napakaganda ng rapture na hinihintay natin na yung pagbabalik ni Jesus kasi hindi na mamamatay yung katawan natin. Di ba? So, papalitan na ni Jesus yan. Kaya nga, yung sa resurrection ni Jesus, ito yung kinonquer niya. Para hindi na mamatay yung tao, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. And then, also in John 6:48, sabi doon, I am that bread of life. Tama, di ba? Ine-emphasize ulit yung buhay kay Jesus kasi yung tinapay ng buhay, sabi ni Jesus, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Anong ibig sabihin nun? Di ba? Na kung tayo, sabi nga, di ba, may mga nagde-demonstrate na sana daw, pag nagbabasa tayo ng Bible, kung gaano daw tayo kaabala gumamit ng cellphone, ganun din daw tayo mag-Bible ng mag-Bible. Anong ibig sabihin nun? Di ba? Ilang beses yung chine-check yung Bible nyo sa loob ng isang araw. Ilang beses din ba natin chine-check yung Bible sa buong araw? So, parang pag-iisipin natin, parang mas marami pang ang oras na nauubos sa cellphone kesa sa nagbabasa ng Biblia. Pero kung ganito yung feeding sa atin, kung bread of life, dahil bread of life ang salita ng Diyos, ang nangyayari, tayo ay nanonourish sa spiritual life natin. Also in John 8:12, sabay-sabay nating basahin to. 1, 2, 3. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Napansin niyo ba? Sa light of the world, na-mention din ni Jesus na siya yung light of life. So, yung liwanag ng buhay. So, di ba sabi nga, yung bawat isa sa atin, ang dire-represent ng church ay candlestick sa Bible. Ngayon, yung candlestick, habang may apoy yon, ang sinisimbolize niya, nabubuhay pa yung church. Di ba? Kaya, ibig sabihin nga, nagre-represent yung light ng buhay. At kapag tayo ay nabubuhay kay Kristo, ayan, meron tayong liwanag. Ayan. And then also, in John 10:9-10, sabi ni Jesus, I am the door, by me, if any man enter in, basahin po natin, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Tapos sabi niya, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Praise God, di ba? Dito sa being the door of the sheep, sinama na ng Panginoon that He is our life, that He came that we might have life and have it more abundantly. Hindi lang basta mabuhay ka, kundi dumating si Jesus para mabuhay ka ng may kasaganahan. Ayan. Also in John 10:11, sabi ni Jesus, basahin po natin, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. As the Father knows me, even so now I know I the Father. And I lay down my life for the sheep, therefore that my Father loved me, because I lay down my life that I might take it again. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So, ang sabi ng Panginoon dito, siya yung shepherd natin, di ba? Kung meron tayong totoong pastor, official pastor, si Jesus yon. He is the perfect pastor. At anong ginagawa ni Jesus bilang good shepherd? Yung buhay niya, nililay down niya para sa sheep. Bakit daw ganon? Sabi nga, may nabasa ako tungkol sa Psalm 23, na si Jesus, kapag bilang shepherd, parang isang mata lang niya yung natutulog, parang ganon. Tapos, yung isa, nakabantay sa mga sheep. Pero lang to, ang tawag doon, anong tawag sa ganon? Hindi ako magaling ang tawag doon. Parang ganon. So anyway,
At tawag dito, ang point nun, hindi naman talaga natutulog ang Diyos, di ba? Pero yung, sabi, yung pagbabantay niya is 24 hours, 7 days, di ba? So, ibig sabihin, pinapaliwanag nito na ganun ka-perfect yung pagbibigay ng attention ng Panginoon sa bawat isa sa atin bilang good shepherd. At di ba nga, yung time na binibigay niya is mismong yung buhay niya. Ayan. Okay, and also, in John 14:6, basahin po natin ulit. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So dito, sabi nga dati walang kalsada papuntang langit, pero si Jesus, nung dumating siya, nagkaroon na ng daanan papuntang langit. At dahil siya din yung katotohanan, di ba? Itong Word of God speaks about the truth of Jesus Christ. At even yung mga tinuturo ni Jesus, lahat yon katotohanan at walang kasinungalingan. And that He is the life, di ba? So, paulit-ulit nga natin pinapaliwanag, di ba? Pag sinabing the self-existent God, ibig sabihin, hindi lahat ng creation nilikha. Pero si Jesus, uncreated creator. Ibig sabihin, walang gumawa sa Kanya, kundi siya yung mismong buhay. At lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon din ng buhay. In John 15:1, ayan, sabi dyan, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Basahin po natin, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. So, mapapansin natin, even sa, nakita na ang bawat isa ng vine, di ba yung vine, nagbe-bear siya ng fruit. Halimbawa nga, yung grapes. Ngayon, as long as naka-attach tayo, di ba, sa Panginoon, magbe-bear tayo ng fruit. And ibig sabihin, as long as naka-attach tayo sa true vine, si Jesus, di ba, Jesus is the vine and we are the branches. His banner over me is love. Habang naka-attach tayo sa Kanya, tayo ay nananatiling buhay. Ayan. Kaya, even sa pitong great I am na to, makikita natin na si Jesus ay ine-emphasize na nagbibigay ng buhay sa atin. Sige, punta naman tayo sa review natin yung 7 last words ni Jesus. Sa una, ano sinabi ni Jesus? Sa first word niya, Father, forgive them for they know not what they are doing. So, dito, nag-emphasize ang Panginoon na even itong buong linggo na to ng Holy Week, actually sa bandang April 22 yata, is actually the Passover ng bansang Israel. At kung meron talagang totoong Holy Week, yung Passover. Kasi dun sa Israel nangyari yon. Kasi sabi nga, ang ginagamit daw natin, Gregorian calendar, while ang ginagamit ng Israel ay lunar calendar. So, mas magiging understandable kasi sila talaga yung naka-witness. But even itong nire-review natin yung Father, forgive them for they know not what they are do. At ang pinapaliwanag nga dyan is that di ba ang title ng message natin is that He is the thoughtful God. At sa panahon na yon na nakapako si Jesus sa krus ng Kalbaryo, ine-emphasize niya yung kapatawaran para sa atin. At ito ay magiging example din para sa bawat isa sa atin na napansin niyo ba na yung mga taong gumagawa ng mali sa atin, madalas, hindi nila nalalaman yung ginagawa nila. Diba? Tayo din minsan, yung mga faults na ginagawa natin, minsan, hindi natin nalalaman yung mga ginagawa natin. Pero dito, perfect yung pagkakabanggit ni Jesus na, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Doon papasok yung part na dahil hindi nga nila nalalaman yung kanilang ginagawa, mapapatawad natin yung mga taong gumagawa sa atin ng kasalanan. Also in Luke 23 verse 43, ano yung pangalawang word ni Jesus? Today, you shall be with me in the paradise. Hindi ko makalimutan yung paliwanag dito na sabi nga, sa dami ng tao na nagpa-follow kay Jesus during that time, isang magnanakaw, yung naunang pumasok, di ba, sa paradise kasama ni Jesus. And try to imagine, di ba, na yung sabi nga, the man in the middle, ang tawag doon,
Dun sa cross, di ba, merong dalawang magnanakaw. And yung man in the middle, sabi nung magnanakaw, nung nandun na siya sa gates of heaven, sabi sa kanya nung angel na nakabantay, anong karapatan mo para pumasok dito sa langit? 'Di ba? Ang sinabi nung magnanakaw, the man in the middle told me, I can. Nagets ba natin na kahit magnanakaw siya, nung pinatawad siya ni Jesus, 'di ba? Sinabi ni Jesus sa kanya, today, you shall be with me in the paradise. Imagine, ito yung last minute na buhay, di ba? Na sabi nga, hindi yun nag-tithes, hindi yun nag-church, di ba? Hindi siya naglingkod kay Jesus, wala siyang naranasang water baptism. Pero imagine, etong dying thief na to, siya yung unang sinama ng Panginoon doon sa paradise. At kaya ganun nakaka-transform ng buhay, di ba? Na even sa time na si Jesus ay nakapako, na malapit na siyang mamatay pero nakapag-soul winning pa si Jesus. Sabi nga, pinako nila yung kamay ni Jesus, pinako yung paa, pero hindi nila napako yung bibig ni Jesus, kaya nakapangaral pa rin siya ng salita ng Diyos. At pangatlong salita ni Jesus, son, behold thy, woman, behold thy son, tapos, son, behold thy mother. At dito nga ganun ka maalalahanin si Jesus na binibigyan pa rin niya ng yung parang how to take care kapag nawala siya, paano yung mama niya. Kasi sabi nga ni Joshua nung 7 palabra, di ba? Na ang na-discover niya in Hebrew, kapag in-address na woman, yung ang isang female during that time, na hindi naman talaga yung parang sa word natin na babae, di ba? Hindi ganoon. Pero yung pagka-address ng woman is of high respect, di ba? At naalala ko nga na si Mary Magdalene, di ba parang ang treatment sa kanya ng lahat ng tao, prostitute. Pero nung na-encounter niya si Jesus, sabi nga niya, first time na may lalaking gumalang sa kanya. Kaya ganun si Jesus, habang ina-outcast in that first century lahat ng kababaihan, pero si Jesus, nagbigay siya ng high honor sa mga kababaihan. In Matthew 27 verse 46, sabay-sabay po nating basahin. And about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani, that is to say, my God, why hast thou forsaken me? So dito, yung katulad ng paliwanag sa Psalm 22, di ba, na matitake notice natin na marami talagang gustong i-express yung sinasabi ni Jesus na although he was abandoned, di ba, pero pinili ni Jesus na siya ay ma-forsake para, ano yung sabi sa kantang Amazing Love? I'm forgiven because you were forsaken. Di ba? Kinakailangan i-forsake si Jesus para tayo ay mapatawad, para tayo ay matanggap. I'm accepted, you were condemned. Di ba? So, ayan, napakahalaga nung meaning ng sinabi ni Jesus that he was forsaken by God. In John 19:28, ito na yung fifth last word. Ang sabi dyan, I thirst. Ayan. So, makakita natin yung nire-represent dito ni Jesus na talagang ang kinauuhawan din talaga dito ni Jesus is yung mga kaluluwa. Or sabi nga na dapat bumalik sa Kanya. And try to imagine, di ba nga nung gumawa si Jesus, ginawa ng Diyos yung impyerno. Pero yung impyerno, ginawa yun ng Diyos para kay Satanas at sa lahat ng mga demonyo. Pero hindi yun inintend para sa tao. Pero si Jesus, kaya nga siya umiiyak every time na merong taong napupunta sa impyerno, kasi alam niya na kahit kailan yung tao na yon hindi na mapapasa kanya. Kaya dito natin makakita yung longing ni Jesus na magbalik loob sa kanya yung mga tao. And also in John 19:30, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished," and he bowed his head and gave up the ghost. So katulad din ng sinabing, "It is done, it is finished." Alam ko meron tong resemblance na nung parang sinabi ni Jesus yung "it is finished," yung word kala is meaning nun bride.
So habang sumisigaw si Jesus ng it is finished, ang sinisigaw niya, yung bride niya. At ayun nga, when he gave up the ghost, ayan, so yung pagkaka-mention ni Jesus na it is done, dahil alam na niya na natalo na nga yung kamatayan at alam niya na ang tao, di ba, ay justified because of the death of Jesus Christ. Mapapawalang sala tayo sa ating mga kasalanan. And yung seventh last word ng Panginoon, basahin po natin. And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said thus, he gave up the ghost. So, nung pinaliwanag ko din to nung Friday, if you remember, na nung namatay si Jesus, di ba, I don't know kung paano kayo nag-response, di ba, kung meron kayong mga kamag-anak o may mga mahal sa buhay na umuwi na sa Panginoon, ano yung naging reaction nyo, di ba? And how come na ito, nung si Jesus, habang nakapako siya dun sa krus ng Kalbaryo, and then suddenly, dineclare na siya na wala na si Jesus. Di ba? So, ano yung kaya yung pakiramdam ng lahat ng tao na even di ba nga yung Roman soldier doon, sabi niya, truly, this man is the Son of God. Di ba? Na parang nung nakita nilang merong impact sa mundo, di ba? At di ba sabi nga, nahapak yung kurtina sa loob ng templo, tas nagkaroon ng earthquake, tapos dumilim, di ba? Na ganun katindi yung kalungkutan na naramdaman nung namatay si Jesus. Pero, di ba sabi rin sa scriptures, na kung alam lang ni Satan, na kapag pinatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, ayun pala yung magiging katapusan niya, hindi na niya hahayaang mamatay si Jesus. Pero not knowing that when Christ Jesus died, di ba? Ito yung part na sinabi nga na pumunta si Jesus sa impyerno, di ba? At kinuha nga niya yung susi ng death, hell, and grave, di ba? At sa pamamagitan nun, na-redeem tayo sa lahat ng mga consequence ng kasalanan. So let us go to the Old Testament resurrection miracles. According to the scriptures, merong recorded na resurrection in the Old Testament. Okay, so basahin po natin yung 1 Kings 17:20-24, 1, 2, 3. And he cried unto the Lord and said, O Lord my God, hast thou also brought evil upon the widow with whom I sojourned, by slaying her son. And he stretched himself upon the child 3 times, and cried unto the Lord and said, O Lord my God, I pray thee, let this child's soul come into him again. And the Lord heard the voice of Elijah, and the soul of the child came into him again, and he revived. And Elijah took the child and brought him down out of the chamber into the house, and delivered him unto his mother. And Elijah said, See, thy son liveth. And the woman said to Elijah, Now by this I know that thou art a man of God, and that the word of the Lord in thy mouth is truth. So dito, may batang namatay, di ba? Pero nung pinag-pray ni Elijah, etong bata na to ay nabuhay muli. So even after nung storya niya, di ba nag-ask si Elisha ng double portion of anointing. Kaya sa 2 Kings chapter 4, 33-35, basahin po natin. He went in therefore and shut the door upon them twain, and prayed unto the Lord. And he went up and lay upon the child, and put his mouth upon his mouth, and his eyes upon his eyes, and his hands upon his hands, and he stretched himself upon the child, and the flesh of the child waxed warm. Then he returned and walked in the house to and fro, and went up and stretched himself upon him, and the child sneezed 7 times, and the child opened his eyes. So ayan, another record na nag-resurrect, 2 bata. At nabuhay yan in the time of Elijah and even in Elisha. But now we see that in the New Testament, merong binanggit dito, di ba nga, na si Jesus, may ni-resurrect siya, si Lazarus, di ba? 4 days na siyang patay, pero nung dumating si Jesus, sinabi niya, Lazarus, come forth, at nabuhay si Lazarus. Now, in this story, may mga sinasabing 7, hindi 7, pero may sinasabing the signs of resurrection. Naalala niyo yung, ang sinasabi ko palang 7, merong babae na meron siyang 7 naging asawa. Tapos, sabi nga, pag akyat daw ba sa langit,
sino daw yung ide-declare na asawa nung may 7 husbands? So sabi ni Jesus, hindi niyo ba alam na sa resurrection, di ba, yung mga tao doon is nagiging angels na sila. Ito yung sabi ni Jesus, Matthew 22:30. Basahin po natin, for in the resurrection, they neither marry nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven. So ayan yung future glory, di ba, na tayo, pag akyat natin sa langit, di ba, magiging angels of God na tayo in heaven, in the name of Jesus, as long na ikaw ay sumasampalataya kay Jesus hanggang sa makita natin siya ng mukhaan. Now, ibig sabihin, invalid na yung question nila na sino yung magiging, kikilalanin na asawa niya pag nasa langit na siya. Di ba? Kasi nga, dahil pantay-pantay na parang na magiging angels of God na, wala na dong mga mag-aasawa. Ayun. And then, the parable of Lazarus and the rich man. Basahin po natin, Luke 16:31. And he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. So pag inanalyze natin, during that time, nung sinabi yan ni Jesus na dun sa parable, di ba? Sabi ng rich man, baka pwedeng merong parang bubuhayin daw na mula sa kamatayan para daw dun sa mga kamag-anak niya sabihin na wag silang pupunta doon sa sa Sheol, yung during that time, yun yung nung hindi pa nagre-resurrect si Jesus, nandun pa lang sila, yung parang ang tawag dito, paradise and yung kalahati, hindi pala, tama, yung paradise, tapos may Sheol doon. At yun yung parang prototype na ng impyerno. But then, ang pinapaliwanag dito ay yung rich man, sinasabi niya, nagdedemand siya na dapat mayroong ipadala, di ba, na mabubuhay mula sa pagkamatay para maniwala yung mga tao na wag silang pumunta kung nasaan siya. Pero basahin natin itong last part, ano sabi dyan? Though one rose from the dead. Ang ine-emphasize pala ni Jesus dito ay mismong siya, na dahil siya he is that one who rose from the dead, kahit nangaral na siya, di ba? Pero hindi pa rin siya pinapaniwalaan ng mga tao. Di ba? Na alam niyang yung mga taong hindi sasampalataya sa kanya ay mapupunta sa impyerno. So, ibig sabihin, dito pa lang, pinaprophesy na ni Jesus, although it is parable, pero pinaprophesy ni Jesus yung resurrection niya. So also, Jesus prophesied his own resurrection when, in John chapter 2, verses 18 to 22, basahin po natin, then answered the Jews and said unto him, what sign shewest thou unto us, seeing that thou doest these things? Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Then said the Jews, 46 years was this temple in building, and wilt thou rear it up in 3 days? But he spake of the temple of his body. When therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he said this unto them, and they believed the scripture and the word which Jesus had said. So dito, di ba nung nagagalit na yung mga tao sa kanya, parang ano yung sign, di ba? Na ano yung sign na dapat mong ibigay para gawin ang lahat ng to, di ba? Yung nagagalit si Jesus during the time na nililinis niya yung templo. Pero sabi ni Jesus, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. He is talking about yung katawan niya, di ba? Yung mismong magiging kamatayan niya at mabubuhay siya after 3 days. So, ibig sabihin, dito pa lang, ba't sinabing sign yon na may karapatan si Jesus na linisin yung templo? Kasi siya yung pinaprophesy sa Old Testament, di ba? Yung the stone which the builders rejected. Try to imagine, halimbawa, pupunta si Jesus dito sa church, sa kanyang mga bata. Paano kung malaman niyo pupunta si Jesus dito sa church? Itataboy niyo ba siya o i-welcome niyo siya? I-welcome. Pero anong ginawa during the time na si Jesus nangangaral sa templo? Pinapalaya siya ng mga tao. Hindi siya na-recognize na siya pala yung Messiah. Ayun yung pina-point out ni Jesus dito na sinabi ng mga tao, anong karapatan mo, anong sign para gawin mo tong mga bagay na to? Sabi niya, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Pinapatunayan niya, di ba?
na siya yung pinaprophesy na Messiah, na dapat siya yung sinasamba doon sa templo, pero ang ginagawa ng mga tao, pinapaalis siya doon sa templo. Now, also in Jesus is the resurrection and the life. Yun nga, sa John 11:24, sabi ni Martha kay Jesus, I know that He shall rise again in the resurrection at the last day. Sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, he shall he live. Di ba? Originally, sa Garden of Eden, si Adan at Eva, habang kumakain sila ng bunga ng Tree of Life, hindi sila namamatay. Pero, nung kinain na nila yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama, dun sila namatay. So, una muna, declared sila as spiritually dead. Pero sabi nga, kung ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 years sa atin, sino yung pinakamatandang taong nabuhay sa mundo? Diba? Si Methuselah, sa edad na 969. Therefore, kung 969 lang nabuhay si Methuselah, wala pang umaabot ng isang araw sa Diyos. So, ibig sabihin, ang point nito, ito yung niredeem ng Panginoon na dahil nga nakakain yung tao ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama, namamatay. Diba? Hindi umaabot ng 1,000 years. Diba? Laging declared as dead. Pero, sa day of resurrection, ito na nga, pag nagkaroon na, diba, tayong mga nanampalataya kay Jesus, binigyan ng buhay na walang hanggan, kaya hindi na mamamatay. So, ayan yung sinasabi na on that resurrection day, He shall rise again, yung sinasabi ni Martha. Pero sabi ni Jesus, is the resurrection and the life. At kaya during that time, binuhay niya si Lazarus. Although binuhay niya si Lazarus, pero sa storya na to, si Jesus, di ba, nabuhay din siyang muli. Pero sa kanilang dalawa, si Lazarus, namatay siya ulit. Di ba? Pero si Jesus, hindi na siya namatay ulit. Ayan. So also, the Messianic Psalm of Resurrection. Basahin po natin. I will declare the decree the Lord that said unto me, Thou art my son, this day have I begotten thee. So dito, yung sabing, why do the heathen rage, di ba? And the people imagine vain things. Ang sinasabi dito is that during the time na kinocrucify si Jesus, di ba, ang daming mga tao raging in anger, di ba? Parang galit na galit sila, di ba, kay Jesus na imagine yung mga taong may hawak ng palaspas, di ba, nung Palm Sunday, at sinasabing, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Puro sila, diba, naglalatag pa sila sa kalsada, diba, habang dumadaan yung donkey na nakasakay si Jesus. Lahat ng tao na yon, diba, na nag-worship kay Jesus as Hosanna, diba? Pero, after nun, sila din yung same people na sumisigaw ng crucify Him, crucify Him. Nung nagalit sila kasi dahil, diba, pinaalis ni Jesus yung mga nagtitinda sa templo. At imagine, why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? Yon. And then dito dineclare ng God the Father kay Jesus, sabi niya, I will declare the decree, the Lord that said unto me, Thou art my son, si Jesus yon, this day have I begotten thee. And it speaks of the resurrection of Jesus Christ. So ibig sabihin, in the Old Testament, it was prophesied. At dito nakita natin in the New Testament, ito ay fulfill na ng Panginoon. In 1 Peter 1:3, basahin po natin to. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. So, dito in-emphasize ni Apostle Paul, ayun nga, nabanggit din dyan, di ba? Hath begotten us again. Na tayo din, di ba? Dahil, di ba pag sinabing begotten, ipinanganak, di ba? It came to life, parang ganon. Etong may nag-childbear para mabuhay ka. So, ibig sabihin, dahil begotten si Jesus by God, at tayo din ay begotten through His resurrection, therefore, meron tayong buhay na walang hanggan kay Kristo. Yan, the resurrection of Jesus according to Apostle Paul in Romans 1:14. Wait lang, si Peter pala yung nagsulat nun, yung una. And then in Romans 1:4, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. So dito si Apostle Paul na ang tinutukoy niya yung resurrection ni Jesus from the dead, ang pagkabuhay muli mula sa kamatayan. Now, the psalm that Jesus memorized and quoted when He waited to be resurrected. Anong ibig sabihin nun?
Sabi ni Jesus, basahin ko lang yung, nandito ba yon? Wait, basahin po natin yung Matthew 12:39-41 para maunawa natin to. 1, 2, 3. But he answered and said unto him, An evil and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas. And then, for as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So sa mga bata, naalala nyo yung story ng Jonah and the whale? Yan, so sabi, 3 days na nandun 3 days and 3 nights si Jonah na nasa loob ng tiyan ng balyena. Okay? At ang nire-represent nun, si Jesus din, 3 days and 3 nights din siya. Anong heart of the earth? Impyerno actually yun, di ba? So, nung nasa impyerno si Jesus, may kino-quote siya, yung Psalm 116. Psalm 16 lang pala, chapter 16. Basahin po natin from 8 to 10. Sabi dito, I have set the Lord always before me, because he is at my right hand, I shall not be moved. Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth. My flesh also shall rest in hope. For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. So ibig sabihin, during that time na si Jesus nasa impyerno, tinotorment siya ni Satan. At sinasabi sa kanya na kinalimutan ka na ng Diyos Ama. So ganun. Pero kino-quote pa rin niya ni Jesus na, Lord, sabi niya, For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Ibig sabihin ng yung Holy One shall not see corruption, hindi siya mananatiling patay. So ibig sabihin, habang kino-quote to ni Jesus, nandun siya sa impyerno, di ba? Nandun yung hope niya, alam niya, bubuhayin siya ulit ng Diyos Ama. Di ba? At ayun nga, na makakita natin yung kahalagahan nito na si King David yung nagsulat niyan at sinasabi nga na merong tinatawag na blessings of David. Napakinggan nyo na ba yun? The Davidic blessings. It is actually the blessing of incorruption. Ayun pala yun, di ba? Na yung inheritance natin na matatanggap sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo is the blessings of incorruption. So mamaya papaliwanag ko yon. Now, the Bible in heaven, sa langit, may naka-vision si DGS Dignakaran, dinala siya ni Jesus sa Library of Heaven. Pagpunta nila sa Library of Heaven, merong Bible na malaki nakabukas. Tapos, saang chapter siya nakabukas? Ayan, sa Isaiah 53. Dahil sa mga Hudyo, ito yung forbidden chapter. Ibig sabihin ng forbidden, ito yung pinagkakait o kaya hinahadlangan nila na mabasa ng mga Hudyo dahil magte-testify ito na si Jesus ay ang totoong hinihintay nila na Messiah. Now, di ba sa mga Hudyo, ang iniisip pa rin nila hanggang ngayon, ang nabalitaan lang nila, pinako si Jesus sa krus at namatay siya. Pero hindi nila pinaniniwalaan na nabuhay muli si Jesus. Now, in this story, ayan, nung nasa langit, ang nakabukas ay Isaiah 53 dahil laging nire-remind, di ba, na si Jesus talaga yung crucified Messiah. At basahin po natin yung Isaiah 53:12. Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he hath poured out his soul unto death. And he was numbered with the transgressors, and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors. So dyan, pinaprophesy na yung Messiah, di ba, siya ay mamamatay para sa ating mga kasalanan. So, therefore, the resurrection power of Christ gives us the blessings of David, the blessing of incorruption. Anong ine-emphasize nito? Tayo ay hindi tayo mananatiling patay sa kasalanan, kundi dahil tayo ay sumampalataya sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, tayo ay nagkaroon na ng buhay na walang hanggan. Hindi ba ito yung pinaka-greatest blessing? Kaya nga, the greatest miracle is the salvation of soul. Kahit sabihin mo, pagsamasamahin natin ang kayamanan sa mundo, ibigay sa'yo, hindi yun sapat. Kasi kapag ginunaw ng Diyos ng mundo na to, lahat yun maglalaho. But when you come to eternal life, when you come to Jesus and receive eternal life, ano yung mga packages, ano yung full package of heaven? Diba? Mapapasayo din. Diba? Kapag nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. At ayun yung blessing of incorruption, the Vedic blessing na ninanais natin, di ba?
na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa mundo na to, takot na takot yung mga taong mamatay, di ba? Ginagawa ng mga ospital lahat ng paraan, madugtungan yung buhay ng mga tao. Pero si Jesus, He is not just the great physician na pagagalangin ka, kundi bibigyan ka niya, di ba, ng buhay na walang hanggan. Kaya ito yung dapat na malaman ng mga tao, why do we need to come back to Jesus Christ? Kasi kung gusto mong mabuhay na walang hanggan, di ba, siya lang yung nakakapagbigay nito. And we know that, ayun nga, Jesus is the way to that life everlasting. And then, in 1 Corinthians 5:12, iraranto ko na lang to 13, 21, 42. Sabay-sabay po natin basahin. Now, if Christ be preached that He rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. So, nire-represent nga dito, di ba, si Adan, di ba? The first Adam, the first man, di ba? Nahulog sa kasalanan. Pero si Jesus, dumating siya, di ba? Nabuhay siya para i-redeem tayo sa mga kasalanan. And because of His resurrection, di ba? Na, ayun nga, naibalik na yung tao, di ba? Para, ito ay evidence, ito ay guarantee na dahil siya ay nabuhay muli, ang lahat ng sumasampalataya kay Jesus ay meron ding pagkabuhay muli. Ayun. So, also in 1 Corinthians 15, 20, 22, 49, 51, 52, 57, 58. Sabay-sabay po natin basahin. But now in Christ, risen from the dead, and become the first fruits of them that slept. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. And as we have borne the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. Behold, I shew you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. But the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Yan. So, sunod-sunod na good news yung dumating nung nabuhay si Jesus mula sa kamatayan. Na sabi dito, di ba, siya yung first fruit of them that slept. Ibig sabihin, kung meron ulit first na nag-resurrect, di ba, si Jesus, at hindi na mamamatay ulit, di ba? So, ibig sabihin tayo din, di ba, na mga inadopt by the spirit of adoption as sons and daughters of the living God, ay meron ding resurrection. And also sabi dyan, kung merong image of the earthly, may imahe ng makamundo, pero tayo ay magkakaroon ng imahe na makalangit. Ayan, yun nga, yung babalik tayo sa garments of light. And then, behold, I show you a mystery. Sabi, hindi lahat mamamatay. Pero darating ang araw na kapag nakita natin si Kristo sa alapaap, ang lahat ng mga umiibig sa paghihintay ng kanyang pagbabalik, di ba, ay makakasama, di ba, doon sa kaharian ng Diyos sa langit at mayroong buhay na walang hanggan, di ba? At the sound of the trumpet of God. Ayan, so tayo ay magiging raised incorruptible and we shall be changed. Parang imagine niyo in the twinkling of an eye, gano'ng kabilis yung kisap mata. Tapos biglang suddenly umiilaw, lumiliwanag ka, di ba? Nang walang hanggan, yon. At makikita din natin dyan na nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil siya yung nag-triumph over death, di ba? At sabi nga dito, dahil dyan, lahat ng paglilingkod nga natin, di ba, is not in vain. Ang pangangaral natin ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay hindi siya vain, di ba? Hindi siya mawawalan ng katuruturan dahil alam natin na totoong nabuhay muli si Kristo. Ayan. So the Lord is mindful to save souls unto His glory. Si Jesus, siya yung captain of salvation. Pagpalagay natin, di ba, may eroplano, di ba? Sa isang expert na pilot, kahit gaano pa katakot yung isang taong sumakay ng eroplano, kapag expert yung pilot, meron siyang safe landing. So nonsense yung mag-alala yung isang taong natatakot na sumakay doon. Ito yung ibig sabihin nun, di ba? Na sa pananampalataya natin kay Kristo, hindi natin kailangan matakot, mangamba, magduda.
because He is expert in bringing sons unto His glory. And then, dito, sabay-sabay po natin basahin to. Because of the resurrection of Jesus, the Lord is mindful to save souls unto His glory. His resurrection gives us hope, eternal life, that shattered dreams shall turn dreams being fulfilled. Asa na yun? Pakidaw. Yan. Ano yung shattered dreams, di ba? May mga pangarap ka na parang naglaho. Pero dahil sa resurrection power ni Jesus, mabubuhay yan muli. Di ba? Magkakaroon yan ng fulfillment. Next is discouragement shall turn to encouragement. So, praise God, di ba? Ano man yung mga parang feeling natin na bigo tayo, di ba? Pero katulad ni King David, he encouraged himself in the Lord at na-restore siya, di ba? 7 times and 7 folds. Ayan, sabay-sabay natin basahin tong next. The abandoned shall be in abundance. Amen po ba? Amen. Ayan. So, ayan, ito ang pinaparanas ng Panginoon. Through His resurrection, kung tayo ay na-abandon, yan, we are going to abundance of shalom. Hallelujah. Ayan. Masaya bang ma-abandon? Ayan. Ayan. So, what was lost shall be found. Ano man yung mga nawala, di ba? Ayan, sabi nga, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Shall turn repentance to restoration, di ba? Di ba sabi niya, no repentance, no restoration, no repentance, no forgiveness. But because of what Christ Jesus has done at the cross, His resurrection will turn our repentance into restoration. Also, shall bring us to the great reunion. Sa katulad namin, bawa yung mama namin, di ba? Parang sa part namin, bigla lang bang nawala si mama? Hindi, di ba? Dahil sa resurrection ni Jesus, merong great reunion sa kalangitan. Praise God, di ba? Na alam natin, na makikita natin doon yung mga mahal natin sa buhay na nauna na sa Panginoon. His resurrection is assurance of our life eternal. So yun, speak and proclaim the resurrection power of Christ in the name of Jesus. Sabihin natin, spirit and power of resurrection. Sabi, spirit of power and resurrection fall afresh upon my life in Jesus' name, amen. Isa pa. Spirit and power of resurrection fall afresh upon my life in Jesus' name, amen. So magpo-proceed tayo sa communion. So why is it necessary that we include itong communion service natin? If by any means, hindi ko kasi matandaan, sa history ng Send the Light, parang may isang beses lang akong nag-communion service. Pero sabi ko nga, given a chance na matake tong opportunity na to, gusto kong ipaliwanag, di ba, na sige, let us calm down, ayun, settle. Isang seryoso at banal na bagay na ginagawa natin sa loob ng church is to take the communion. Sabi nga, wait lang asan yun? Naghanap ng Biblia. In 1 Corinthians 11, ay ano kaya to? ESV? Hindi, yung Bible ko na nga lang. Bear with me. Ito pala, may Gideons dito. So, 1 Corinthians 11, merong in-emphasize dito. Isang buklat ko, 1 Corinthians 11, yun. So, take note, verse 28. So, ang sabi dyan, let a person, verse 28. Nahanap nyo? 11:28. So, pakinggan yung mabuti kung bakit dapat maingat na tinatanggap yung communion. Okay, so in verse 28, sabi dito, let a person examine himself. Sige. And so eat of the bread and drink of the cup. Hindi niyo pa rin mahanap. 1 Corinthians 11:28. Ayan. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. So verse 29, for anyone who eats and drinks without discerning the body, basahin natin yan, for he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself. Mag-ingat tayo dyan Kapag
ang tawag dyan, unworthy yung pag-inom at pagkain ng itong tinatake nating communion. Anong nangyari sa isang tao? Damnation to himself, di ba? And so, not discerning the Lord's body. Ibig sabihin, dangerous yan, di ba? Na dapat, siguraduhin natin, pag magpapartake tayo ng communion, meron tayong examination na humingi tayo ng tawad sa Panginoon sa lahat ng mga kasalanan natin. Hindi to yung moment para nakikipagdaldalan ka habang nagko-communion. Merong time, may nagtotos ng baso ng communion, hindi ganon. This is a holy communion. Di ba? Inaalala natin yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. In verse 30, that is why many of you are weak and ill and some have died. Verse 30. Ayan. Tingnan nyo, obserbahan nyo mabuti ito ha. For this cause, many are weak and sickly among you and many sleep. Ang paliwanag dito sa Gideons, and some have died. Ayan. So, ba't daw may mga nagkakasakit, mahina at mga nangamatay? Di ba? Kapag hindi tinuturing yung Holy Communion na banal. Okay, so, given this opportunity na tayo ay mag-partake ngayon, halimbawa, pag may nagpe-pray, pagka-serve ng communion, tas may nag-pray dito, tayo din, mag-examine tayo. Ano yung mga dapat nating ihingi ng kapatawaran sa Panginoon? Dahil ang kapalit naman nun, di ba, dun sa katawan ni Jesus na bayubay sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang mga latay, tayo ay nagsigaling. I-claim natin, Lord, healing sa aming katawan. Wala na kaming madidiscover na sakit sa katawan. Di ba? Dahil doon sa krus ng Kalbaryo, lahat ng sakit at karamdaman ay pinagaling na ni Jesus. At even yung pag-inom natin, di ba, nung grapes juice is that it represents the blood of Jesus Christ, di ba? Nililinis tayo sa mga kasalanan at tinatakpan pa tayo para ingatan tayo ng Panginoon. Kaya yung sabing, I wish above all things that thou mayest prosper, be in health, even as your soul prospers, ayun yung i-claim natin.